Muli magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Father. 6 days na. Ilan na lang? Konti na lang, no? At Pasko na. Salamat sa paghahanda natin. At napakaganda ng pagbasa ngayon, no? Pero parang isipin nyo, no? Paano kaya si Maria, no? Ilan taon ba si Maria? 12, 13, 14 years old, no? Paano niya naisipan? Natanggap niya yung balita na yung kanyang kahapon, yung annunciation, di ba? Tapos nabalitaan, sinabi sa kanya na anghel na yung kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagdadalang tao. Siya'y nasa ika-6 na buwan na, no, ng kanyang pagbubuntis. No? Imagine, no? Paano naisip ni Maria na magmadali, hindi lang bumisita, nagmadali bumisita sa kanyang pinsan si Elizabeth? Paano niya nagawa yun? Paano niya naisip yun? Ano? Bakit kaya nangyari yun? Ano? Bumisita, nagmamadali, no? In haste, no? In English, no? Nagmamadali siya pumunta sa kanyang pinsan. No? Tignan natin paano. Tignan natin yung Ebanghelyo. No? Ano kaya ang focus niya? No? Yung focus niya sa sarili? Naku, nagdadalang tao ako. No? Kanino ko sasabihin to? Sasabihin ko ba sa aking magiging asawa? Sasabihin ko ba to sa magulang ko, sa kaibigan ko, sa mga kalaro ko? No? Kanino ko sasabihin? Baka sabihin lang na nananaginip ka lang o baka meron ka ng tornilyong lumuluwag sa iyong ulo. No? Kaya kanino ko sasabihin? Kaya ang focus niya, hindi na lang yung para sa sarili, kundi yung sa mensahe ng Panginoon para sa kanya. Ang focus niya, yung kapwa, hindi na siya. Ang focus niya, ang Panginoon. Yun ang focus eh. Baka tayo, isip tayo ng isip sa ating mga problema, sa ating mga issue, problema natin, kung papaano. Isip tayo ng isip. Ang focus natin, kaya baka walang solusyon, kasi para sa atin lang. Ang focus sa sarili, hindi ang Diyos at hindi yung kapwa. Tingnan natin na nangyari. So dahil ang focus niya, kita nyo ang mangyayari ha, dahil ang focus niya ay hindi siya, kundi makatulong, no? Tingnan natin anong nangyari. Balikan natin, di ba? Remember, nagawa niya to sapagkat ang focus niya iba dahil siya'y nagmamahal. Di ba pag ikaw ay umiibig, wala kang gustong gawin kundi gawin yung para sa minamahal? Hindi ka mapakali kundi how to please your beloved. There is nothing more than to please your beloved. Kahit lahat ng effort gagawin mo para sa iyong minamahal. Hindi lang tao ang minamahal niya, hindi lang si Jose ang minamahal niya. Minamahal niya yung source mismo. Kaya dahil doon ang focus niya, hindi yan. Ngayon, balikan natin yung mga pagbasa. Tingnan natin. So, si Maria pumunta sa bahay ni Zacarias, yung asawa ni Elizabeth. Binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naglulundag. Nagalaw yung sanggol sa kanyang tiyan. Si San Jose, sa sinupupunan pa ng lumundag. Imagine, dahil sa tinig ni Maria, nung marinig ni Elizabeth yung bati ni Maria. Bati pa lang ha, bati pa lang. Tapos, yung susunod na linya, napuspos ng Espiritu Santo. Bumaba ang Espiritu Santo kay Elizabeth. Ito ang nangyayari pag bumibisita tayo. Binibisita tayo ng Diyos. Bumaba, napuspos ang Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, with great joy, buong kagalakan niyang sinabi, no? Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong dinadalang anak. Di ba? Kaya yung dinadasal natin sa Hail Mary, di ba? Hail, full of grace, the Lord is with you, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Diba? Bukod ka pinagpala. So dahil sa focus hindi
hindi sa sarili, ang focus niya ang kanya makatulong sa kanyang pinsan si Elizabeth. Yun ang nangyari, no? Natanggap niya yung bating yan. Imagine, batiin ka, bukod kang pinagpala, hail, pinuri ka, no? You are blessed. The highest honor, the highest affirmation was given by Elizabeth to her cousin Mary. Imagine, no? Sinabi. Tapos sinabi, ang susunod na linya, sino ako upang dalawin? Who am I? Sino ba ako? Sino ba ako para dalawin, no? Ng aking Panginoon? Kasi ang dala niya si Jesus. Bit niya si Jesus sa loob ng kanyang tiyan. Kaya para dalawin siya ng Panginoon. No? Kaya ang susunod, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, nagalaw sa tuwa ang sanggol ng aking tiyan. Again, no? Naglulundag. No? Tapos ito na yung next line. Blessed, mapalad. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Mapalad. How blessed are you? No? How blessed are you? Kaya napakapalad. Tingnan mo ang itong epekto. Epekto ng kung tayo ay focus hindi sarili. Ang focus natin yung kapwa. Then the Holy Spirit will come, maglulundag yung mga nasa loob natin, ano? Talagang ibang klase. We cannot compare. Basta ginawa natin ang gusto ng Panginoon Diyos. And then, you will be called blessed. Mapalad ka. You will be blessed. And in all humility, we claim that we are blessed. No? Napakaswerte, napakapalad. Sapagkat ginawa natin ang focus para sa Diyos, hindi para sa sarili. Kasi kung lagi nila sa sarili, wala naman mangyayari. Diba? Ilang beses ko na ginawa ito, pinlano, anong solusyon, wala naman mangyayari. Kaya the focus is the other. And we ask the good Lord to help us in this focus para hindi tayo ang sentro, total, no? Kaya napakahalaga ng ating mga pagbisita, pagdalaw. No? Huwag natin, dami kong problema eh. Paano pa ako bibisita, di ba? Make that not be the focus. The focus is what is God telling us para dali natin si Jesus sa ating kapwa. Kaminsan, iniisip natin, ako wala akong regalo, bit-bit. Di bale, ang mas mahalaga, yung bit-bit natin sa loob, si Jesus, na buong galak at nagmamadali tayo, ipahayag ang mabuting balita. In haste, in all gladness, hindi nakasimangot. Bawal sumimangot. Kaya napakaganda ng mensahe ng pagbisita. No? So narinig natin ang sinabi ni Elizabeth at bukas yung Magnificat. No? Yung inaawit natin, ang puso ko'y nagpupuri, yun ang sagot ni Maria. No? Bukas. Kaya sa ikapitong araw. Kaya patuloy tayong manalig, patuloy tayong kumapit sa Diyos, huwag tayong matakot. Yun yung mensahe kahapon. Ngayon, remain focused. Not on ourselves. We remain focused to others. Salamat sa Diyos.